ay meron na pong hidwaan na nagaganap. So, alalahanin natin na may mga conflicts sa taping, shootings at iba pang project ng sitwasyon ni Alden Richards at Rochelle Pangilinan ay nagpapakita ng isang mas malawak na katotohanan sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas. Pagsusuri, bakit nga ba ang sa pagdiriwang ng ika-47-year anniversary ng Eat Bulaga, marami po ang mga nagtatanong, bakit nga ba tila wala si Alden Richards at si Rochelle Pangilinan na naging bahagi ng 47 years of existence ng nasabing show. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Eto na, let's talk about this one because someone or marami pong mga Davercats ang nagtataka at nagtatanong kasi sa kasaysayan ng television sa Pilipinas ay walang noontime show ang nakapantay sa tagal ng impluensya ng Eat Bulaga. Mula nung magsimula ito noong July 30, 1979, ang programa ay naging pambansang gawi at tahanan ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng show ng kanilang mahalagang milestone sa pambansang telebisyon. Muling nabuksan ang mga talakayan ukol sa mga iconic na personalidad na bumuo sa makulay na kasaysayan ng programa. Sa kabila ng masayang selebrasyon at reunion ng iba't ibang miyembro ng Davercats, kapansin-pansin ang kawalan ng dalawa sa pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng show, sina Alden Richards at Rochelle Pangilinan. Si Rochelle Pangilinan ay kilala bilang isang leader ng Sex Bomb Dancers, ang legendary dance group na naghari sa katanghalian sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng kanilang tanyag na tagline na Get Get Ow. Si Alden Richards naman ay kalahati ng phenomenal love team na Aldab kasama si Maine Mendoza bilang Yaya Dab na nagtaka ng mga pandaigdigang rekord sa social media at television ratings sa pamamagitan ng Kalye Serye noong 2015. Ang ulat at impormatibong ito ay naglalayong suriin ng malalim ang mga dahilan sa likod ng hindi pagdalo ni Alden Richards at Rochelle Pangilinan sa selebrasyon ng Eat Bulaga. Nakatutok ang ulat na ito sa usapin ng exclusive network contracts ng GMA7, ang nagbabagong alyansa ng mga TV network sa bansa, ang usapin ng legalidad sa industriya ng libangan at ang mga epekto ng mga schedule at professional commitment ng karera ng mga artista. Sa unang bahagi, ang kalikasan ng exclusive contract sa GMA Network upang maunawaan natin kung bakit hindi nakadalo sina Alden Richards at Rochelle Pangilinan sa selebrasyon ng Eat Bulaga. Mahalagang busisiin muna ang konsepto at mekanismo ng anumang tinatawag na exclusive talent contract sa industriya ng entertainment sa Pilipinas, partikular na sa ilalim ng GMA Network or GMA7 at ng talent management arm nitong Sparkle GMA Artist Center. So ano nga bang tinatawag na exclusive contract? Ang isang exclusive contract ay isang legal na kasunduan sa pagitan ng isang artista at ng isang media network or talent agency. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang artista ay nagiging eksklusibong talento ng istasyon. Lahat ng kanyang appearance sa telebisyon, pelikula, digital platform, at live events ay kailangan munang dumaan sa pag-aproba ng formal na management ng network. May probisyon sa kontrata na tahasang nagbabawal sa artista na lumabas, mag-host, mag-perform or makipag-collaborate sa mga kalabang network or programa sa ibang channel nang walang nakasulat na pahintulot o yung tinatawag na network clearance. Yung status kasi ni Alden Richards bilang Alden Richards ay hindi lamang isang karaniwang kontratang artista ng GMA Network. Siya itinuturing na isa sa mga itinuturing na pillars at Asia multimedia star ng istasyon. Pumirma ng long-term contract sa loob ng maraming taon, patuloy na nagre-renew si Alden ng exclusive contract sa GMA. Ang mga kontratang ito ay nagbibigay sa kanya ng mga lead role sa primetime series at malalaking movie projects at mga mamahaling endorsement, kumpanya at proyekto. Bukod sa pagiging artista, si Alden ay may sarili ring kumpanya.
'Di ba? May Myriad Entertainment na nakatali sa mga partikular na prioridad sa loob at labas ng GMA Network. Si Rochelle naman, yung status niya, bagamat nagsimula bilang resident dancer at choreographer sa Eat Bulaga, ay matagumpay na nag-transition bilang isang ganap na dramatikong aktres. Siya ay permanenteng nakapirma rin bilang eksklusibong talent ng GMA Network at Sparkle. Ang kanyang mga proyektong pan-telebisyon gaya ng tampok na primetime series at afternoon drama sa GMA7 ay nangangailangan ng buong dedikasyon ng schedule at ng taping Kapuso Network. Sa ikalawang bahagi, ang paglipat ng Itbulaga at ang bagong TV landscape nito, ang pangunahing konteksto sa kawalan ni na Alden Richards at Rochelle Pangilinan ay makasasayang pagbabago sa home network ng Itbulaga at ang hidwaan sa pagitan ng iba't ibang kumpanya ng media. Ito yung dahilan. Bukod kasi sa usapin na may kontrata sa GMA7, may iba pang mahahalagang salik sa kawalan ng aktor sa mga special na pagtitipon ng Itbulaga. Exclusive GMA contract restriction. Dahil nasa TV5 ang Itbulaga, hindi basta-basta makakalabas si Alden sa ibang network dahil sa kanyang pananatili bilang isang primetime king at A-list talent ng GMA. Schedule sa taping at shooting, si Alden ay abala sa mga malalaking proyekto tulad ng pagbibake ng kanyang mga bagong pelikula, primetime teleserye at pagpapatakbo ng kanyang sariling mga negosyo. Meron mong permadong commitment sa Sparkle. Ang bawat oras ay may nakatala ng corporate commitment kabilang ng mga mall shows, brand endorsement at taping cycles na hindi madaling baguhin. So, kung tignan naman tinyo ang utang na loob at respeto sa show, sa kabila ng kanyang kawalan sa entablado, ng kanyang patuloy na nagpapahayag si Alden ng malaking paggalang at utang na loob sa Itbulaga at sa TVJ. Sa iba't ibang panayam at pagkakataon, binabanggit ng aktor na ang programang isa sa mga naging pangunahing tulay upang maabot niya ang rurok ng kanyang tagumpay. So si Rochelle Pangilinan naman at ang Sex Bomb Dancers, ang kontribusyon ng Sex Bomb Dancers ay noong huling bahagi ng dekada 90 at noong dekada 2000 years o 2000 no. Ang Sex Bomb Girls sa pamumuno ni Rochelle Pangilinan ay naging isa sa pinakasikat na dance group sa bansa. So, meron silang lagi silang nagtatanghal at talagang nakilala sila sa kanila pong iconic na mga sigaw na Get Get Out and novelty hits. Sila ay nagbigay ng natatanging sigla sa pambukas ng bilang ng Itbulaga sa loob ng maraming taon. Naglabas sila ng mga hit songs tulad ng Spaghetti Songs, Bakit Papa at Halukay Ube na naging bahagi ng kulturang popular sa anibersaryo ng nasabing show. Katulad ng sitwasyon ni Alden, ang pagliban ni Rochelle Pangilinan ay sanhi ng makakasamang legal, professional at personal na mga kadailanan. Sa kanyang exclusive management sa GMA Sparkle, si Rochelle ay masigasig na ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang aktres sa ilalim ng GMA Network. Ang kanyang eksklusibong kontrata ay tumutukoy na ang kanyang mga pagtatanghal sa telebisyon ay dapat na nakatutok sa mga programa ng Kapuso Network, taping schedule sa mga dramas bilang isa sa mga paboritong kontrabida at karakter ng aktres sa primetime at afternoon show soap ng GMA. Ang schedule ni Rochelle ay nakadisenyo para sa buong araw ng shoot sa malalayong lokasyon or lock-in o regular tapings. May mga pagbabago sa pangkat. Bagamat may ilang dating miyembro ng Sex Bomb na nakapag-request sa iba't ibang palabas, si Rochelle bilang leader na pinakasikat na miyembro ng nananatiling aktibo sa Kapuso teleserye ay may mahigpit ang mga kaukulang regulasyon na kontrata. Ikalimang bahagi ng pagsusuri sa dinamika ng showbiz sa Pilipinas ng sitwasyon ni na Alden Richards at Rochelle Pangilinan ay nagpapakita ng isang mas malawak na katotohanan sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas. So, ang tinatawag na network wars o ang mga hangganan ng mga stasyon ay talaga namang masasabi natin na nagkakaroon na ng ebolusyon. Ngunit nananatili pa rin ang batayang alituntunin. So, mga salik ng pagliban nila, Alden, at sa kasalukuyan na sila po ay lock-in sa kanilang kontrata sa GMA Network. So, alalahanin natin na may mga conflict sa taping, shooting sa iba pang project ng drama series Home Networks at ilang pang mga pinagkakaabalahan nitong si Alden Richards at Rochelle. Pero,
hindi naman po ibig sabihin na sila po ay hindi present sa nasabing, selebrasyon ay meron na pong hidwaan na nagaganap. Kasi, patuloy pa rin at maayos ang relasyon ng TBJ sa mga taong ito. Maging si Alan Kay po during the live ay binanggit niya at shinout-out niya si Miss Rochelle, 'no? So kaya po 'wag po tayong mag-isip ng kahit ano, ano man po yung mga fake news na naglalabasan ngayon, that's not true. Yung hindi po nila pagpapakita sa anibersaryo ay may kinalaman sa kanila pong, kanilang, lock-in contract sa GMA Network.